Mga kasimple, oh. Ayan. Ngayon, nandito tayo sa Pagbilao, Quezon. Ayan, si Poti. Putik na putik. Si Poti, oh. Dito kami sa Pagbilao ngayon. Nakaabot si Poti sa Pagbilao. Quezon. Ayan, kumain muna kami dito. Nag-stop over muna kami. Ayan, kasama ko si Modestic. Ate Emma. Ayan, come on, dumis-dumis ni Poti, oh. Sobrang dumis ni Poti ngayon. Ayan. Tayo neto. So wala nang problema, no? Hoping naman na pagbalik din ganun din. So wala nang problema sa cooling system siya, no. Medyo nahirapan lang ako dito gawa ng medyo madilim yung kalsada. Kailangan natin mag-upgrade ng ng ilaw. Tapos pangit ng kalsada kasi kaya kailangan maliwanag talaga yung ilaw. So yun, no. Successful, sana makauwi tayo ng maayos. Okay? Kinabukasan, nagpalipas nga tayo ng madaling araw ng umaga dito sa resort malapit lang dito sa Pagbilao. At ngayong umaga nga ay pupunta tayo dito sa beach, tabing dagat. Oh. Ay baing dagat pala, no. Mala beach kasi siya. Yeah. Ano sa dagat is Iyo. Itong batang makulit, nangunguna na. Ayun po. wow, ang sarap po. Lasa. Andun si Pote, iniwanan natin sa garahe, sa parking. So nandito na tayo sa Lake dagat. Original Sea. Yung pinupunta natin do, lake lang yun. Be careful, Sunny Box. Be careful. Yeah, ang ganda dun, oh. Oh, Parang Bicol. ganun din. Quezon ka, Dok. Sunod na Quezon yun, eh. Oh, kaya nga naman. So yun nga, matapos natin sa mahabang biyahe mula Calamba hanggang dito sa Pagbilao, Quezon, gamit natin si Poti, na ihatid tayo ng maayos ni Poti dito. Ayos na ayos. At ang galing-galing talaga, hindi na talaga nagka-problema tayo sa cooling system. So legit, maganda talaga magpagawa sa AP AutoWorks. Doon kay Sir Tonet. Basta Civic, no, dalhin niyo dyan kay Sir Tonet. Ayan. Ayan, no. O Sir Tonet. Tonet, kay Anthony. So ayan, nag-i-enjoy po tayo, no. Habang si Poti naman doon ay nagpapalamig muna. No, so mahaba-haba ding biyahe. Medyo nahirapan nga tayo, no. Mga kasimple dahil ang hirap, kailangan talaga kapag biyahe kayo ng Quezon, dapat maliwanag ang ilaw ninyo. Mga nauuso ngayon, so mag-upgrade tayo. So next video siguro natin ay magpapalit tayo ng ilaw. So check natin, dapat makapaglakay tayo ng mas malakas na na headlight. Saka dapat meron din tayong fog light. Lalo na nagpa-super twin tayo na super black, So nag-enjoy muna tayo dito, Ang ganda talaga dito sa Pagbilao, Quezon. So matapos ng ating task doon o trabaho ay nagbiyahe na rin uli tayo nila Poti pauwi. So ganyan kaganda ang daan. Alright, nandito po tayo. Yan, si Poti, pauwi na nga tayo. Kanina nandun tayo sa bali Pagbilao pa rin to, pero nandun tayo kanina sa dagat. Ayan, so kaya-kaya ni Poti, hoping na yun. Yung mga patas nito, para papunta ng Baguio, and tatarik din. Tatarik na mga kalsada dito sa Pagbilao. Kaya-kaya naman ni Poti. Naririnig nyo naman yung sounds ni Poti, oh. Ayan. So far so good. Pauwi ay dumaan na tayo sa isang way na papuntang Santa Cruz. So minapa natin yung Santa Cruz mula dun sa Pagbilao.
So dito tayo idinaan sa Butukan ng Manok. Way ng Atimunan, Quezon. Grabe, talaga napalaban si Poti natin sa mga tarik at paliko-likong daan. So ang galing-galing ni Poti, no? Wala akong masasabi sa performance niya. Ang galing talaga. So halos 24 hours na bumiyahe. Actually 24 hours na talagang bumabiyahe si Poti. Ang pahinga lang siguro mga 2 oras lang siya nakakuha ng pahinga. Kasi nung gabi ay galing naman tayo ng Santa Cruz. Tapos pagkatapos noon ay dumiretso na nga tayo ng Pagbilao para sa isa pang task natin. At dinala naman natin dito sa Santa Cruz ulit. So nabiyahe ulit tayo ng Santa Cruz. Dumiretso pa tayo ng Santa Cruz. So bagamat nahirapan sa daan si Poti dahil lubak, pero hindi tayo pinahiya ni Poti. Kung papunta kasi tayo, siyempre ang minapan natin mula Calamba ay Pagbilao, pero doon tayo dumaan sa mapa. Sinda natin yung ibinigay ng mapa, sa Batangas tayo. So dumaan tayo ng way ng Batangas, bali Quezon. Kumbaga, bali nag-bypass road kami. Galing kami ng Calamba, dumaan kami ng Bukal, nag-bypass road kami, lumabas kami sa bypass road sa may Makiling, and then yun na nga, dire-diretso kami hanggang dire-diretso na yung way na sinundan natin. Yung nadaanan natin papunta nga doon sa Pagbilao ay grabe yung lubak. Gabi pa yun, kailangan talaga napansin natin na dapat kailangan natin talaga ng malakas na ilaw, maganda yung mga super bright talaga, dapat may paglight ka rin. So para maiwasan yung pagkasira ng ating suspension. So nakatikim ng malupit-lupit na mga paglagabag, napasabit talaga ng konti, bagya, napadaan sa mga pangit na kalsada. Kasi nga hindi natin masyadong nakikita, lalo na nakasalubong din natin malilinaw na ilaw pa sa gabi. So hindi na tayo nakapag-video dahil talagang wala rin naman makikita sa dilim. So ikinikwento ko lang yung experience ni Poti namin, ni Poti, kung gaano kami nakapag sa palaran para makabiyahe mula Calamba hanggang Pagbilao ng gabi. So yun nga, subject na palitan natin yung ating headlight at palagay ng paglight na maganda-ganda at malakas-lakas para pagka madidilim na lugar ay good to go. Hindi natin na madaanan yung mga hindi dapat daanang mga parte ng kalsadang hindi naayos ng DPWH. At dahil hindi rin naman maganda ang kalsada doon, dahil madilim na talaga, ito po yung nakakalungkot na nangyari. Sana ma-improve ng DPWH yung ganun, mga safety. Lalo na sa mga kalsada na mga tapal-tapal lang na asfalto, para na bibigyan ng warning, hindi na napapadaan. Kasi iwas aksidente rin sana yung mga ganun. At dahil nga aksidente natin nadadaanan, napapasalampak tayo sa mga lubak-lubak, grabing lubak na sa daan, ay ayan po, nalaglag po o natanggal. Talagang lumagapak talaga kami ilang beses. Natanggal po, ngayon ko lang napansin, nakakalungkot. Sana meron kaming mabili ng ganito, So yun, yun yung naging biyahe natin, kasama nga yun si Poti. Ayan si Poti natin, doon sa labas. Napagod ako, wala pang pahinga. Pero congratulations kay Poti at nagpakita talaga siya ng magandang performance, pang long driving talaga. Again, kagabi pa kami nagbabiyahe, Calamba to Santa Cruz, and umuwi kami ng Calamba, and then nagbiyahe naman kami ng Pagbilao. Ito ang maganda Pumunta pa kami ng Calamba, pumunta kami ng Calamba, pumunta kami ng Cabuyao, mission doon kami kasama, and then dumiretso kami ng Pagbilao, Quezon. Yun lang yung nangyari. So halos 2 oras lang talaga nakapagpahinga si Poti. Pero yung temperature niya, ang galing talaga, pati yung performance niya, yun nga lang, talagang nakakalungkot. Talagang parang nabugbog talaga si Poti dahil nga kulang tayo sa lightning, yung sabi sa ilaw, sa headlight, sa paglight, para makita natin sana ng maayos yung kalsada dahil napakadilim talaga sa Quezon province. Yung kalsada doon, maraming mga pangit. Yan, dahil, ewan ko, bakit ganun yung sistema natin dito, lalo na yan. Kinakalampag natin yung DPWH, sana lalo na yung Quezon, parting Quezon. Yung madidilim dyan, kung ayaw nyo talaga ng iwas aksidente, concern talaga kayo sa kapwa nyo mga Pilipino,
Dapat ang ginagawa ninyo, yung mga didilim na kalye, lalo na yung mga kadisgrasya mga kalye ninyo, ay dapat ay may mga warning at may mga ilaw. Okay? Ito ulit si Dansky at si Poti, ang ating Honda Civic LXi. Abangan yung susunod. No? Saan makapag-upgrade tayo ng ilaw. No? Okay? Bako.